medyo foul nga eh kasi makikita mo yung pag-frame ng mensahe nagsimula sa unconstitutional, impeachable, tapos nagkaroon ng framing ka naman nagbabagabag. Ang conclusion ko talaga politika. Kasi politika lahat yung movements eh. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Aba, ang ganda na sana ng pinakita nung una ni Congressman Kimbo na talagang sinusuportahan niya itong budget ng Office of the Vice President, itong confidential fund. Pero nagulat po tayo, mga kababayan po natin, na mukhang naiba na nga ang kanyang agenda, naiba na ang kanyang tunay na kulay nung kahulihan na, mga kababayan po natin. At mukhang sumusuporta na ito dito sa umano'y makabayan na kunwari pa umano, mga kababayan po natin, na nagulat siya na nagastos umano itong confidential fund ng 11 days, which is pahiya rin siya dahil na-justify na itong confidential fund ay 19 days talaga itong ginastos, pero sa tama. Wala namang masama kahit gaano pa yung kalaki, kaliit ang budget na ibinigay kung ginamit mo sa tama. So anong problema doon? 'Di ba, mga kababayan po natin? Pero dahil pinag-iinitan nila, so ngayon ay itatapyasin na itong 650 million na confidential fund ng Office of the Vice President at itong Department of Education. So mukhang may connection din itong pakipag-meeting nitong makabayan umano dito kay House Speaker Martin Romualdez. Isa sa pinaka-mainit na issue is of course confidential and intelligence funds. Sa ngayon po, of course, na-announce po ni Chairman Saldico ang pag-scrap po ng confidential funds ng PFFM. Pero sa totoo lang po, patuloy po natin pang pinag-aaralan, sinachop-chop pa po ang iba pang mga pondo sa iba't ibang mga ahensya. Patuloy po ang pag-rationalize natin ng confidential. So, yan po mga kababayan po natin, chinachap-chop pa umano, tinitingnan kung saan mapunta nga itong pondo ng confidential fund, mga kababayan po natin, which is tinanggal nila sa Office of the Vice President. Sa akin wala namang problema kung sa aking personal na opinion. So, dapat punduhan itong confidential fund, itong West Philippine Sea at itong NTF-ELCAC, which is napakaganda ang kanilang purpose, mga kababayan po natin, itong NTF-ELCAC. Dahil ito rin actually, ang misyon ni Vice President Sara Duterte na tiktikan itong mga makakaliwang grupo na patuloy na nagre-recruit ng mga kabataan po natin. Kasi yung mga medyo nasa medium na ngayon, ang mga edad na alam na ang itong social media, ay mukhang nahihirapan na sila sa pag-recruit, otherwise kung talagang mabringwas po nila. So maganda, bigyan, dagdagan ang pondo nitong NTF-ELCAC. So kung sa West Philippines din naman, sa Coast Guard po natin at sa Department of National Defense, para madagdagan naman ang kagamitan po natin, para hindi po tayo basta-basta masindak na lang nitong China, maganda rin yan, mga kababayan po natin. Pero ang pattern umano, ayon sa isang political analyst, ay mukhang nakikita niya na itong ginagawa ngayon ay nakasentro lang kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung tutuusin, kung usapang confidential fund, marami namang ahensya ng ating gobyerno, na talagang mayroong confidential fund. Bakit nakapokus lang umano kay Vice President Sara Duterte? Ito na kaya ang sinasabing binibinay, simula na yung demolition job para kay Vice President Sara Duterte, para matatak nga sa isip ng taong bayan na itong si Vice President Sara Duterte ay hindi karapat-dapat sa mas mataas na posisyon. So yan ang nakikita ng isang eksperto, mga kababayan po natin. Ng mga tanong. Kunyari, malaking bagay na sinabi yung halaga, malaking bagay na dapat may understanding ka sa proseso ng budget. Pangatlo, malaking bagay na i-correct na hindi 11 days. Kung nakita niyo yon, yung discussion na yon between Congresswoman Kimbo at saka yung isang makabayan representative, parang nagulat pa eh. Parang binitin at parang sinabi, alam niyo ba po na 11 days yun? Again, we appeal to the records and I'm very happy that Congressman Lagman, a former
DBM official actually cleared everything at pinakita yung SARO. I mean, when you say transparency, accountability, pinakita yung SARO. Klarado na sinabi ng minorya na oo, galing ito sa contingency at oo, ang paggamit na sa pamahala ng confidential. Alam mo, ang isa pang nakakatuwa doon, sana naintindihan ng taong bayan, ang budget process, 4 na phases yan eh. Hindi porke nag-request ka, ibigay yun. At hindi porke ibinigay sa'yo, mai-implement mo. Alam mo, ang problema natin na malaki is the underutilization of the budget. Nagpadala pa nga si DBM Secretary na notice to all agencies na bilisan nyo kasi third quarter na. At pag hindi inaibaba ang pondo ng bayan, hindi nararamdaman ang gobyerno. Kaya kailangan mong ibaba lahat yan. At natutuwa ako dahil napaka-open nung discussion kanina at napaka-klaro na walang pagnanakaw, walang ibinulsa, at walang korupsyon na nangyari. Bakit na-implement ng 19 days? Kasi may PAPC ang Office of the Vice President. So, di ba mga kababayan po natin, so napahiya nga si Kimbo doon sa sinasabi niya na 11 days. So mukhang maraming nadismayang mga kababayan po natin sa pinakitang change nga agad ng kulay ni Kimbo, maaga pa mga kababayan po natin. So hindi natin alam kung ano ang kanyang agenda, at mukhang nag-usap sila nitong makabayan representative nga mga kababayan po natin, parang gumawa sila ng sarili nilang eksena dito sa House of Representatives. So ang ilang miyembro naman mga kababayan po natin itong makabayan representative ay nagreklamo, lalo si Raul Manuel, na umano'y minadali ang pag-aproba nitong pondo. So kailangan din mga kababayan po natin, lalo na ngayon na mag-Oktubre na. So ilang buwan na lang, 3 buwan na lang. So hindi pwede na mabagal, Unang-una ay mayroon pang parang gagawa rin ng kanilang sariling decision or suggestion itong Senado, mga kababayan po natin, pagkatapos nitong House of Representatives. So mayroon pa silang joint session para sa pag-aproba talaga nitong budget for 2024. So ngayon mga kababayan po natin, wala naman tayong nakikitang problema doon sa pag-allocate ng budget. Pero yun nga na ang kanilang ginagawa na talagang binibinay nga talaga itong si Vice President Sara Duterte, na klaro yung pattern, mga kababayan po natin, na dito nila binibira ngayon si Vice President Sara Duterte sa confidential fund. So ngayong tinanggal na ang confidential fund, mayroon naman tayong nakikita na hinahalungkat naman na umano'y napakalaki pala ng gastos ni Vice President Sara Duterte nung mayor pa siya dito sa Davao pagdating sa confidential fund. So iba't ibang issue na ngayon ang kanilang pinupukol, mga kababayan po natin. Pero habang pinupukol nila itong si Vice President Sara Duterte, mukhang lalong lumalakas at lalong dumarami yung nagdedepensa sa ating Vice President, mga kababayan natin. Di ba nakita natin ng pag-release, hindi ko nga masabing kung legal o illegal yung pag-release nung request niya kay DBM Secretary, pero hindi niya yung kinonfront. Sinabi niya, oo, yan ang request ko. Oo, ito lang ang binigay sa akin. Oo, meron kaming plano. August ako sumulat, November ang SARO. So technically, kayong reporters na naintindihan nyo ang budget process, alam nyo na pagdating ng Disyembre, pag hindi mo nagamit ang pondo, nagre-revert sa National Treasury. Humingi ka ng pondo sa presidente, patutulog mo yon sa pansitan? Hindi ba dapat natutuwa tayo na na-implement, nakita mo, may isa tayong leader na kayang mag-implement kaagad ng programa dahil pinag-aralan, sinabit at napondohan. So ako natutuwa kahit na sabihin mo yung Makabayan Black paulit-ulit at nakapag-tweet mo ako na medyo maasim ang papahayag ni Rep. Manuel, pero kailangan nating galangin ang institusyon, ang taong nakaupo sa institusyon at ang proseso. Ma'am, good evening po. Si Admar po ito. At kapansin-pansin, every deliberation sa mga budget ng anumang ahensya ng gobyerno, pag may underspending, pag may mabagal ang spending, galit.
Pag may mabilis ang spending, lalo na ito dahil December na nga nahingi at December na i-release, sabi mo nga, naipaliwanag mo, kung hindi nila magagamit, balik yan sa kaban ng, or sa treasury natin, galit pa rin. So saan lulugar po ngayon yung ahensya ng gobyerno sa tingin niyo po, ma'am? At alam mo yung Admar, tama yung mga punto mo eh. Yung meron silang tinatawag na budget utilization ranking. Rinarank yan ng DBM, nagagamit nyo ba? Kung hindi nyo nagagamit, ay sa susunod na budget. Kaya di ba kuminsan dun sa NEP, may request sila, hindi pinondohan sa NEP. Kasi tinitingnan historically, nagamit mo ba yung hiningi mo? Eh kung hindi mo pala nagamit, di hindi mo kailangan. At to a certain degree, yung reform na zero budgeting, line item, reform yun na hindi lang ngayon pinag-uusapan noon pa. So marami kang pwedeng gawing reform sa budget process, pero kailangan intindihin ng taong bayan, saan ba nagkamali si Vice President? Mali ba yung mabilis niyang natugunan? Mali ba yung humingi siya sa Pangulo at ang Pangulo nagbigay? Hindi lahat, ha? Nagbigay ang Pangulo. So saan ka lalagay kung gusto mong pondohan yung mga proyekto na sa tingin mo may mandato siya eh. Yun ang hindi ko maintindihan na hindi naiintindihan ng Makabayan Block. Actually, naintindihan din nila yan, mga kababayan po natin. Pero sadyang gumagawa lang talaga sila ng issue na pinapalutang nila. Kung makikita natin yung kanilang pattern, na banatan ng isa, babanatan din isa, tapos ipapalo up ng isa. Yung kanilang mga issue, kagaya nung issue sa NTF-ELCAC, lahat yun sila, pare-pareho ang kanilang pattern. Issue sa umano'y pagdukot nitong dalawang aktivista, tapos sa confidential fund, paulit-ulit yon. So kahit anong ahensya na may connection dito kay Vice President Sara Duterte, for example sa COA, dito sa Department of Education, Department of National Defense, lahat po yan, tinatanong nila niyan kung karapat-dapat pa magkaroon ng confidential fund itong Office of the Vice President. So lahat yan hinahalong ka talaga nila. Tapos kung makikita natin, ini-interview naman agad ng mga mainstream media, pinipick up agad ng mga mainstream media, ulit-ulit yan, lalo na ngayong confidential fund. So ito po yung pattern, mga kababayan po natin, kung paano nila sirain itong si Vice President Sara Duterte. So pero ang nangyayari, mga kababayan po natin, habang ginagawa nila ito para masira nga itong Vice Presidente, abay lalo pa itong sumisikat at lalong bungabango sa mata ng taong bayan. Kahit pa itong dating galit din sa kanyang ama, na kung ano-ano ang mga sinasabi, tingnan nyo mga kababayan po natin, kahit bumaba na nga sa kanyang pwesto, tapos na ang kanyang termino, pero mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kanya, kahit kay Vice President Sara Duterte. So, matagal pa ang 2028, tadaan pa yung 2025. Kaya marami po tayo mga asahan, mga kababayan po natin, na kung ano-anong issue na ipupukol dito sa ating Vice Presidente. Kaso wala silang makitang legal or talagang physical na ebidensya para masiraan nila itong si Vice President Sara Duterte. So good luck na lang sa kanila po, mga kababayan natin. She's the second highest ranking official after the president. At ang sinasabi, spare tire lang yon. Ay di kung spare tire, wag yung siyang bigyan ng pondo. Pero ang daming ilinagay sa kanya ng ating Pangulo. Dapat ba nating sisihin yon? Hindi ba dapat tayong matuwa? Yung isang spare na tao na may mandatong mas mataas pa sa Pangulo, ginagawa niya yung trabaho, may mali ba doon? So ako hindi ko nakikita kasi yung debate ang call ko nga naging political Hindi naging budget or technical. So yan po yung punto ng isang political expert, mga kababayan po natin, na umano'y hindi na nga naging budget deliberation, naging political issue yung pangyayari sa pag-uusap ng budget ng Office of the Vice President at sa kanyang hinahawakang departamento, itong Department of Education. So mga kababayan po natin, para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform para din sa ating personal na opinion at mga analysis, mga kababayan po natin. Maraming salamat.